Kaibigan, panatilihin mo ang focus mo sa Panginoong Hesus na nagbibigay ng purpose sa iyong buhay. Nung ginawa ang isang Alaskan pipeline, ay may mga Texans na nagpunta sa Alaska para magtrabaho. Kaya lang itong mga Texans na ito ay ilang oras lang tinatagal nila sa trabaho dahil nga sa yelo at sa napakalamig na weather. Pero yung mga Eskimo na nakatira, yung mga Alaskans, ay kaya nilang magtrabaho ng walang tigil. So pinag-aralan ngayon kung anong kaibahan ng Eskimos sa mga Texans. Bakit nakakatagal ang mga Eskimo sa matinding lamig? Alam mo, na-discover nila, wala namang kaibahan sa pisikal. Hindi naman mas makapal ang balat ng mga Eskimos. Hindi naman dahil sa dugo o kahit sa ano pang pisikal na bagay. Pero alam mo, ang na-discover nila matapos magsagawa ng isang psychological study. Sabi nila, ang kaibahan ng Eskimo ay alam nila na malamig ang yelo sa lugar, pero alam din nila na may trabaho na kailangan gawin. Sa madaling salita, ang focus ng mga Eskimo ay sa trabaho na gagawin at hindi sa weather. Yung Texans nakafocus sa weather, nakafocus sa lamig, kaya ang nangyari ay hindi sila makapag-focus sa trabaho. Kaibigan, ikaw at ako ay magfo-focus sa isa o dalawang bagay ngayong linggong ito. Maaaring mag-focus ka sa mga pangit na pangyayari, sa mga trials, sa mga temptations, o maaaring mag-focus ka sa Panginoong Hesus at sa Kanyang salita. Kaibigan, dalangin ko na mag-focus ka sa Panginoong Hesus at sa Kanyang salita. At kapag ginagawa mo ito, ay magagawa mo ang purpose niya para sa iyo. Kaya kaibigan, kahit anong problema ang pagdaanan mo, ay mag-focus ka pa rin sa Diyos, sa gusto niyang gawin mo, at huwag kang mag-focus sa mga bagay na makakahadlang sa layunin ng Diyos sa iyo. Maring inisip mo, parang ang labo naman yata niya, hindi ko maintindihan. May problema na nga, magpo-focus pa sa layunin ng Diyos. Kaibigan, papaliwanag ko sa iyo. Maring meron kang cellphone at ginagamit mo sa kanya yung iba't ibang bagay. Nagpapadala ka ng email, nagpapadala ka ng text, nakakapag-browse ka sa internet, maring nakakakuha ka ng pictures, may camera yan. Pero sa totoo lang, hindi mo naman alam kung paano ito nagwo-work talaga eh. Maring alam mo yung pipindutin na app sa cellphone mo, pero hindi mo naman talaga alam kung paano nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo ang iyong mensahe. Imagine mo ito, kung kailangan ko muna maintindihan ang lahat ng electronic parts na naroon, kung paano ito nagwo-work, ay malamang na hindi ko magagamit ang aking cellphone, hindi ko magagamit yung mga features na naroon kahit kailan. Kaibigan, tanda mo ito, huwag mong hayaan na yung mga bagay na hindi mo alam ang humadlang para sa purpose ng Diyos para sa iyo. Magtanim ka ng magtanim at hayaan mo na ang Diyos ang gumawa ng pagbubunga. Maaring hindi mo alam o hindi mo maintindihan kung bakit yung pakikipag-usap mo sa Diyos araw-araw ay importante at ito ay magbubunga ng iyong pagtatag o paglago. Kaibigan, maring hindi mo nakikita, hindi mo maintindihan ng isang bagay, pero kung ito ay sinabi ng salita ng Diyos, ay pagtiwalaan mo at sundin. At hayaan mo na ang Diyos ang kumilos para sa resulta. Huwag mong hayaan ang hindi mo alam ang humadlang sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kung gusto mo maging kalarawan ng Panginoong Hesus, ay makipag-usap ka sa Kanya araw-araw. Bagamat hindi mo maintindihan, ay tuloy-tuloy mo lang itong gawin. At makikita mo, isang araw, unti-unti ka nang binabago ng Diyos. Tandaan mo ito. Obedience is our job. Outcome is God's job. Kaya kaibigan, isabuhay mo ang buhay na may layunin. Araw-araw, magtanim ka ng magtanim. At hayaan mo na isang araw ay pabungahin ka ng Diyos. Hindi mo kailangang maintindihan ng lahat ng bagay kung paano niya yung gagawin sa buhay mo. Pero magtiwala ka sa Kanya na isang araw papabungahin ka niya. Bakit? Dahil nagtatanim ka ng nagtatanim. Hindi ko alam kung anong inuutos sa iyo ng Diyos ngayon. Pwedeng ito ay pagsali sa isang discipleship group. Pwedeng ito ay pagpapaunlad ng relasyon mo sa iyong asawa. Pwedeng ito ay hamon sa iyo na magbahagi ng mabuting balita sa iyong tatay o nanay o kapatid. Maring sinasabi ng Diyos sa iyo na simulan mo tanungin ang mga kasamahan mo sa trabaho kung anong pwede mong ipanalangin sa kanila. O kaya maring sinasabi sa iyo ng Diyos na palalimin mo ang iyong pagkakilala sa Kanya. Pero kahit ano pa yan, ay gawin mo ito agad. Kasi ito ay pagtupad sa purpose ng Diyos para sa iyo. Si Jacob Brodsky ay isang Russian Jew na merong isang tatay na nagmamay-ari
ng isang bookstore. Yung tatay ni Brodsky, gusto niya na ang kanyang anak pumasok sa kolehiyo. Kaya lang itong si Brodsky ay ang tanging pagnanais ay mapakasalan si Lila, yung kanyang childhood sweetheart. Matapos ang 2 buwan ng pag-aaral ni Brodsky sa kolehiyo, ay ang kanyang tatay ay nagkasakit at namatay. Walang nagawa si Brodsky kung hindi umuwi sa kanilang bahay at ilibing ang kanyang tatay. And at the same time, pakasalan na rin si Lila. Tumira ang mag-asawa sa apartment sa taas ng bookstore. Si Lila, hindi nagtagal, ay nainip sa kanilang buhay. Gusto niya magkaroon ng mas maraming adventure. Kaya't nung merong nag-alok kay Lila para magtrabaho sa Europe, ay agad niya itong sinunggaban. Malungkot na malungkot si Brodsky sa kanilang paghihiwalay. Bago sila maghiwalay, ay inabot ni Brodsky ang isang susi kay Lila sa pinto ng bookstore. Ang sabi niya, itago mo ito dahil kakailanganin mo ito balang araw. Dahil alam ko, babalik ka at hihintayin kita. Hinalikan ni Brodsky si Lila at hinayaang umalis. Para naman matakasan ni Brodsky ang sakit ng nararamdaman niya, ay nagpakalunod ito sa pagbabasa ng mga libro. Hindi mo na siya halos makausap, nawalan na rin ng ganang gumawa ng kahit anong bagay at palagi mo na lang siyang nakikita sa likod ng kanilang bookstore na nagbabasa ng libro habang hinihintay ang kanyang minamahal. Halos maglalabing 5 taon ng kanilang paghihiwalay at sa araw ng Kapaskuhan ay bumalik si Lila. Nung tumayo si Brodsky mula sa kanyang upuan na kung saan nagbabasa siya ng libro, ay hindi niya nakilala si Lila at inakala niya ito na isang customer. Tinanong niya ito, gusto mo ba ng libro? Na-shock si Lila dahil hindi siya nakilala ni Brodsky. Sabi niya, oo, kailangan ko ng libro. Pero nakalimutan ko na kung ano yung title. And then kinuwento ni Lila, merong isang mag-childhood sweetheart, nagpakasal at nanirahan sa apartment sa itaas ng isang bookstore. At yung kanyang asawang babae ay naghanap ng career sa ibang bayan. Pero kahit na naging successful yung babae, ay hindi niya maalis sa kanyang alaala ang susi ng bookstore. Akala ni Lila na matatandaan ni Brodsky ang kwentong ito at maaalala siya. Kaya lang, ay hindi pa rin siya nakilala ni Brodsky. Na-realize ni Lila na wala na yung desire sa puso ni Brodsky para sa kanya. Dahil hindi niya alam kung ano ang totoong purpose niya sa paghihintay. Ang alam lang niya, ang purpose niya ay malungkot at magantay. At nung nakita ni Lila na wala ng pag-asa, ay nilapag niya ang susi sa shop at tumakbong palayo. Si Brodsky naman ay bumalik na sa kanyang lamesa para ipagpatuloy ang kanyang pagbabasa nang hindi namamalayan na yung kanyang inaantay ay dumating na. Subalit nawala ulit. Hindi niya namalayan na yung purpose ng kanyang pag-aantay ay dumating na. Alam mo, na-realize ko minsan, nakakaligtaan din natin yung totoong purpose natin sa buhay. Maaring meron tayong problema o challenges sa buhay o sa kabaligtaran, naging busy na tayo sa pagkita ng pera at nawala na sa isip natin yung totoong purpose ng buhay natin. Na minahal tayo at niligtas ng Diyos at inaasahan niyang mamahalin din natin siya ng buong puso. Magsisikap tayong kilalanin siya at gawin ang kalooban niya. Kaya lang, hindi mo na siya nakikita at hindi mo na pinapakinggan dahil nawala na ang desire sa puso mo para sa Kanya. Iba na naging laman ng iyong puso. Araw-araw sinasabi niya sa iyo, anak, andito ako, kausapin mo ako. Palaguin natin yung ating nagmamahalang relasyon dahil ito yung purpose ko para sa iyo. Kaya lang ikaw naman ay ang layo ng tingin mo, ang layo ng focus mo. Maaring para kang si Brodsky. Kaibigan, bumalik ka sa Diyos ngayon. Tuparin mo ang matagal mo ng plano. Maaring nawala ka sa tuwid na landas, pero ngayon ay i-commit mo ulit ang buhay mo sa Kanya. Maaring ikaw naman ay bago pa lang nakarinig ng salita ng Diyos at alam mo na kinakausap Kanya ngayon at nais mo nang isuko ang buhay mo sa Kanya. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Hesus na Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan. Kapag ginawa mo ito, ay patatawarin ka niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka rin niya ng bagong simula at direksyon sa buhay. Kung ito'y nais ng iyong puso, ay ipahayag mong iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga,
ay binubuksan ko na po yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magawa ang purpose mo sa buhay ko. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Billy Sunday, more men fail through lack of purpose than lack of talent. Kaibigan, mas maraming nabibigo hindi dahil sa kulang ang kanilang talent o hindi dahil sa hindi nila alam ang purpose kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Kaibigan, kung gusto mo maging matagumpay sa taon na ito, huwag mong aalisin ng purpose ng Diyos sa iyong buhay. Paano mo ito gagawin? Una, let go of the past. Hayaan mo ng iyong nakaraan ay huwag humadlang sa gustong ipagawa ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawa, increase forward progress. Tuloy-tuloy mong gawin ang pagpapaunlad sa lahat ng area ng buhay mo para sa glory ng Diyos. Pangatlo, pursue a purposeful living. Siguraduhin mo na isinasabuhay mo ang purpose ng Diyos para sa iyo. Hanapin mo kung ano yung mga talent at skills na binigay sa iyo ng Diyos at gamitin mo ito para sa kanyang kaharian. At ito ang magbibigay sa iyo ng sense of fulfillment, joy, and excitement. Kahit pa nga minsan ay dadaan tayo sa problema. God bless!